Kahit nasa bundok na nga, nakapagluto pa din si Madam ng seafood na may kasamang higanting lobster. Wow! Woo! Sa totoo lang, ang sarap talagang tumira dito sa bundok. Mawawala talaga yung stress mo. Eto nga, dahil gumagabi na, nagsimula na nga kaming magluto ng panghapunan. Si Madam, ready na ulit mag-cooking show. Nilabas na ni Madam yung secret weapon niyang dala. Wow! Maniwala kayo sa hindi, eto talaga yung history ng lobster na ito. Iniregalo to sa akin kinabukasan ng birthday celebration ko. Sinurprise ako ni Kumaring Mad. Nakapitbahay ko lang. Alam na alam niya talaga kung ano yung mga gusto ni Madam ba. Pinapainggit pa nga ni Madam sa labas bago niya nga ito ipinasok sa ref. Yes po, umabot ng halos 1 buwan sa ref bago naisipang i-cooking show ni Madam. Meron pa ngang crabs dito na dinala ni Madam. Inilabas na din ni Madam itong mga kabibe. Wow! Pati na din itong malalaking hipon. Wow! Hay nako, kumpletong-kumpleto na itong lamang dagat na i-cooking show ni Madam. Wow! Nagmumukhang fresh pa itong seafoods ni Madam kahit bangag na. Nilinisan nga muna ni Madam isa-isa, tinanggalan ng mga anik-anik. Easy lang kasi yung gagawin na luto ni Madam dito. Hindi na kailangang artihan pa. Etong presyo pa lang ng seafoods na ito, panalo na eh. Ready na nga yung kawali na may lamang tubig. Una niyang nilagay itong mga kabebe. Ang kasunod nga itong mga crab. Isa-isa nga niyang nilagay sa kawali. Pagkatapos etong mga hipon naman. Syempre ang pinakaibabaw, etong espesyal nating lobster. Kahit mabigat, binuhat pa din ni Madam papunta sa organic nilang kalan. Sinalang na nga niya para maluto na ng tuluyan. Papakuluan lang naman kasi ni Madam ito. Kaya mabilisang luto lang ang gagawin ni Madam dito. Tinakpan na nga ng dahon ng saging dahil wala namang takip itong kawali na ito. Mas maigi na din to para mangamoy dahon ng saging itong seafoods. Habang hindi pa nga kumukulo yung mga seafoods na sinalang, binalatan na nga niya itong sweet corn na ihalo. Tapos walang awang tinadtad ni Madam to. Para lang talagang nagtadtad ng karning baka ba. Nagiwa na din si Madam ng bawang, pati na sibuyas, at eto nga ding bell pepper. Etong mga ricados na to, gagamitin niya para sa sauce na lulutuin. Abay, kumulo na pala itong sinalang nating seafood. Pero hindi pa yan luto ha. Kinuha lang yung dahon na itinakip dahil ilulunod na yung sweet corn. Syempre, isasama na natin ito sa pagpapakulo. Hindi magiging sweet corn yan kung hilaw pa. Pinakuha ko na nga sa uncle ko etong kanin na sinaing na luto na. Kasi lulutuin na natin yung sauce. Sinalang na nga kagad ni Madam yung kawali sa napakalakas na apoy. Tapos naglunod na kaagad ng margarine. Eto ngang bawang at sibuyas, inihalo na din. Dahil nga nananakit yung uso, yung mga angkan na lang ni Madam yung bahala dyan. Hanggang sa naluto na lang talaga itong sauce. Pwede nang lantakan itong sausawan. Ready nang sandukin itong kanin. Hindi din magpapahuli itong pinakuluan nating seafoods. Wow! Dahil nga sakto na nga ito sa pagkaluto, abay hanguin na kagad yan. Eto nga at mausok-usok at mainit-init pa. Sa sobrang sarap nga ng panghapunan namin, hindi nga kami nakatulog kaagad. Abay, inulam din kami ng mga lamok. Kaya eto, naisipan naming mag-bonfire na lang kahit hating gabi na. Eto nga mga pamangkin ko, alive na alive pa. Hindi malang nakaramdam ng antok tong mga to. Dito na nga kami sa labas ng kubo nag-bonfire. Alangan namang mag-bonfire ka sa loob ng kubo, Madam. Ang bobards mo talaga. Mga busog lang talaga kami kaya hindi pa tinabla ng antok. Ewan ko na lang kung may lamok pa bang lalapit dito kay Madam. Eto nga at magmuni-muni nga muna si Madam habang busog pa. Kinatay at niluto na nga ni Madam itong alagang manok ng papa niya. Abay, inulam na nila dito nga sa bundok. Wow! Wow! Wala nga kaming ulam sa mansyon. Pero hindi problema yan. Kasi dumadami na tong mga inilagaang manok ni Papa.
Lagi ko nga kinakamusta yung mga alagang manok niya dito sa bundok. Dumadami na ang uulamin. Eto nga, dahil gumagabi na, sisimula na nga ni madam yung katarantaduhan niyang gagawin. Uhulihin niya, baka makatakas pa to. Nakahuli na nga siya ng isa, pero hindi pa nakontento tong madam nyo. 2 manok pala tong punteriya niya. Wala na talaga tong magagawa tong papa ni madam. Bago nga kakatayin tong manok, abay binibi pa nitong mga pamangkin ko. Sinimulan nga naming mag-init ng tubig. Wala na talaga tong kawala tong mga manok na to. Eto na nga at tumaghoy na nga tong takuri namin. Sinyalis na kumulo na tong ininit na tubig. Diba ang bilis ng pangyayari? Karning manok na talaga to. Pinag-isipan nga namin kung anong putahe ang lulutuin namin dito. Inutusan ba naman ako na kumuha ng madaming sili? Buti na lang, madami kaming tanim na sili dito. Nakapag-harvest pa tuloy ako. Tapos, damihan ko daw sa pagkuha. Eto nga isang manok, buo namin tong ititinola. Sinalang na nga kagad ni madam. Kasi papalambutin natin to ng todo. Yung makakain, pati yung buto. Tinadtad na nitong pinsan ko itong natirang isang manok. Kaya pala pinakuha ako ng sili kanina. Ang gagawing luto pala dito adobong halang-halang. Eto kasing pinsan ko, bago magluto, tinitimplahan niya muna. Kaya etong si madam, tamang halo na lang muna. Hay sus, madam, tagahalo ka lang pala dyan Hindi na nakatiis, minekos-mekos na nga. Abay dyan, magaling yung madam nyo. Chinek ko na din itong tinulang buong manok. Binuksan ko na dahil kumulo na. Pero matigas pa, kaya papalambutin pa natin ang todo. Sisimula na nga lulutuin tong adobong halang-halang. Ilunod na nga lahat yung mga ricados. Etong pinsan ko yung mag-cooking show muna ngayon. Ang alam lang kasi nitong madam nyo, ang magmukbang lang Napaka-easy lang pala gagawin itong putahin na ito. Maputla pa nga itong manok na nilunod. Kaya nilakasan na lang ng todo nitong pinsan ko yung apoy. Wala namang problema dyan kasi mayaman kami sa panggatong. Kaya paniguradong lilipad na yung kawali. Eto nga ang hinarvest ko ng mga sili. Hiniwa ng ganito kapino. Makakain mo talaga, pati yung buto. Kunting kembot na lang, maluluto na to. Nilunod na nga yung mga hiniwang sili kanina. Paniguradong isang subo, iiyak ka talaga. Dahil nga sa anghang. Pero ito yung gaganahan ka sa pagkain Mabubusog ka na lang bigla sa kakainom ng tubig. Kita nyo yan? Adobong halang-halang yan. Lutong-luto na yan. Pwede nang imukbang. Kaya eto, hinango na nitong pinsan ko. Pagkasarap-sarap naman talaga itong alagang manok ni Papa. Wow! Eto na yung adobong halang-halang na Bisayang manok. Wala na talaga akong ihilingin pa sa uulamin naming ito. Syempre, titikman na ni Madam yan. Kain lang talaga yung alam mo, Madam. Unang subo, kumatos ka agad. Halang! Malambot na daw tong tinulang buong manok. Kaya hindi na natin to ipapabukas pa. Abay, bakbakan na sa pagmukbang. Ang tinulang buong manok na Bisaya na pati yung buto pwede mo makain. Sa lakas ba naman ang apoy kanina? Kaya paniguradong lumambot na to. Salamat sa alagang manok ni Papa. Eto na nga at nairaos na nga namin yung ulamin ngayon.